Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nilalaro ng mga daliri ni Christian ang mga hibla ng buhok ng natutulog na asawa na naglalaro sa gilid ng mukha nito. Himbing na himbing ito at bahagya pang nakaawang ang mapupulang mga labi nito. Mukhang napagod niya ng husto si Liana. Napangiti siya. Habang nakahiga patagilid sa tabi nito, nakatukod ang siko niya sa kama at nakadampi ang mga kamay sa isang pisngi nito. Paano kung kaibigan na lang ang tingin ko sa'yo? Ulit niya sa sarili sa mga eksaktong katagang sinabi niya kay Liana nang tanungin siya nito na paano kung kaibigan na lang talaga ang tingin sa kanya ni Liana. Ngayon iisipin pa ba nitong magkaibigan lang sila? Walang puro at tunay na magkaibigan ang nagkakainan. Minumukbang pa man din niya ito kanina. Pero gutom pa rin siya. Hindi siya mabusog-busog nito. Hinahanap-hanap niya ang lasa nito. Pagod pa ako, Christian. Tama na. Ungol nito habang tulog ito. Umulsa naman ang sulok ng mga labi niya at naaaliw siyang pinagmamasdan ito. Yumuko siya at pinataka ng halik ang nakaawang nito mga labi. Sobrang lambot ng mga labi nito at hindi siya magsasawang hagkan ito kahit habang buhay pa. Kahit tumanda na sila, humapdi ang lalamunan niya nang maisip na nasaktan niya ito ng labis. Patawarin mo ako, Liana. Nakagawa ako ng malaking katangahan ng binala kong alisin ka sa buhay ko. Bakit hindi ko kaagad naramdaman na mahal pala kita? Bakit hinintay ko pang lumayo ka sa akin? Kumuyom ang isang kamay niya sa tapat ng kanyang dibdib dahil parang may tumutusok sa puso niya. Huminga siya ng malalim upang paluwagin ang nagsisikip niyang dibdib. Kung kailangan kong markahan ang lahat ng sulok ng katawan mo upang matanim ko sa utak at puso mo, ay gagawin ko. Gagawin ko ng buong puso, Liana. Gagawin ko ng walang pag-alinlangan. Bumaba ang kamay niya sa tiyan nito. Ikaw lang ang babaeng pwedeng magbuntis sa mga anak ko. Ikaw lang ang magiging ina ng mga anak ko. Ikaw lang. Wala nang iba. Sa naisip ay naalala niya si Liani. Did she plan to drug him? Yes. Ayon iyon sa pagkakarinig niya. Sa pakikipag-usap nito sa kasabwat nito sa telepono. Nagtagumpay ba ito sa plano nitong haluan ng gamot ang inumin niya? Binalikan niya sa isip ang araw na nasa tapat siya ng silid nito. At narinig niya itong may kausap sa telepono. Hindi nga niya narinig ang buong palitan ng salita ng dalawa. Pero may mga bahaging malinaw na nahuli sa pandinig niya. Kailangan ko ang serbisyo mo, Briggs. Ikuha mo ako ng gamot. May sisiluin akong agila. Hindi siya uuwi rito hanggang nandito pa ako sa bahay niya. Kaya sundan mo na siya para hindi siya makatakas sa atin. At huwag ka mag-alala, babayaran kita. Iyon ang mga narinig niya mula kay Liani. Kaya tinawag na niya iyon kay Clark. Clark, iba ang pagkakakilala ko kay Liani. May masamang balak siya sa akin. Mukhang balak niya akong pikutin. Hindi ako pwedeng mapikot, Clark. Hinihintay ko pang bumalik sa akin ang asawa ko. You have to help me. Nang araw na pumasok siya ng bar ng Gaston Hotel, sa bungad pa lang ng entrada, nahagip na ng mga mata niya ang lalaking nakasuot ng sombrero. Itim na leather jacket at itim din na pantalon. Kinutuban na kaagad siya na ito ang lalaking kausap ni Liani sa telepono. Yumuko siya sa cellphone na hawak niya sa isang kamay at nagpadala ng text messages sa kapatid. Clark,
Nandito na siya. You know what to do. My security team is on standby and high alert. Naalerto na niya ang kanyang security team at alam na ng mga ito ang gagawin. Hinayaan niya lang na may maupo sa tabi niya ang lalaking iyon. Nang may bumunggo sa likod niya at nawala ang atensyon niya sa kanyang iniinom, ay alam na agad niya na may inilagay na kung ano ang lalaki sa kanyang whiskey. Lalo na at biglang itong nawala at ang naiwan na lang ay ang bote ng beer na hindi malang nito na pangalahati ang laman. Sininyasan niya ang bartender na palitan ang whiskey niya. Tumalima naman agad ito. Nauna na itong naabisuhan ng team niya. Pagkatapos niyang ubusin ang laman ng pangalawang baso ng whiskey, ay nanatili lang siyang nakaupo sa bar counter. Kapwa nakatukod ang mga siko niya sa mesa at ang mga kamay ay nakasapo sa noo, habang bahagyang nakayuko siya. Hindi nagpalipat oras ay dumating na nga si Liane. Nagpatulong ito kay Briggs na iakyat siya sa hotel room nito. Habang nakasampay ang isang braso niya sa balikat ng lalaki, ay pasimple namang gumalaw ang mga daliri niya. Lingid sa kaalaman ni Liane at Briggs, ay nagbibigay na pala siya ng signal sa team niya. Pasekretong sumunod ang mga ito sa kanila palabas niya ng hotel room ni Liane. Ay pumasok na roon ang team niya. Bahala na ang babaeng magpaliwanag sa abogado niya. Dumiretso siya sa tapat ng kanyang hotel room. Doon niya hinintay si Liana. Nang padalhan niya ng text messages si Clark at sabihin niya ritong, you know what to do. Ang ibig niyang tukuyin ay gawin nito ang lahat para lang mapapayag si Liana na puntahan siya sa Gaston Hotel. Alam na rin naman ni Clark kung ano ang number niya. He took advantage of the situation. He had to make it use of it. At ngayon nga ay magkatabi na sila sa kama ni Liana. Kapwa hubad at naangkin na ang isa't isa. Ang kunihong iyon ay si Liana. Kumubabaw siya rito, sabay dampi ng halik sa mga labi nito, pababa sa leeg nito. Nakita niya ang mga pulang marka sa bahaging iyon. Pumaplos ang hilalaki niya sa mapulang marka sa balat nito. You are mine. You are my wife. Anas niya rito. Pumapaypay ang mainit niyang hininga sa balat ng asawa niya. Inalis niya ang kumot na tanging nagkukubli sa kahubdan nito at pinadulas pababa ang mga labi niya patungo sa dibdib nito. Gumalaw ang mga mata nito na tila nalito sa eksenang tumamba dito, pagkadilat na pagkadilat nito ng mga mata. Dahil ang cute nitong tingnan. Good morning, honey. 6:00 pa lang ng umaga. Kanina pa dapat niya ito gigisingin pero pinigilan niya ang sarili niya. Hindi siya nakatulog sa tabi nito at buong gabing hanggang madaling araw na nakatitig lang sa mukha ng asawa niya. 2 beses ay napilitan siyang mag-shower upang paalisin ang init ng kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Tanong nito sa kanya. Napaisip ito at unti-unting bumabalik sa utak nito ang namagitan sa kanila. Nang nakaraang gabi ay biglang namilog ang mga mata nito. Pumiksi ito at hihilahin sana ang sarili pa upo. Pero naging mabilis ang kilos niya at kinubabawan niya ito. Spread your legs wider for me, honey. Mainit niyang bulong kay Liana. Christian, ano ba itong ginagawa natin? Hindi na tayo mag-asawa. Spread your legs, honey. Gumalam ang mga panga niya nang ibukangan nito ang mga binti nito. Ibig sabihin ay hindi ito tututol sa ginagawa niyang pag-angkin ulit dito ngayon. 2 beses pa ulit nilang ginawa iyon bago sila nagkasundong huminto na kung siya lang ay gusto pa niyang magpulong sa loob ng kwarto. Pero pagod na si Liana. Panay na rin ang ring ng cellphone nito. Tawag ng tawag dito sa Dylan. Napansin niya nag-aalala si Liana at namumutla ito. Hindi siguro nito alam kung paano ipapaliwanag sa kakambal ang namagitan sa kanila. Pagkatapos nilang maligo at magbihis ay pinaupo niya ito sa kama at tinawakan sa magkabilang balikat. Are you okay? You look pale. Nag-aalala ka ba sa sasabihin ng pamilya mo? Dahil sa nangyari ngayon sa atin? Malumanay lang ang boses niya.
Hindi ito nagsalita kaya napabuntong hininga siya. Hindi ako aalis sa tabi mo, Liana. Hindi kita pababayaan. Nagbuga ito ng hangin. Christian, yung sa atin hindi dapat nangyari yun. Huwag mong sabihin yan. Huwag na huwag mong sasabing pagkakamali iyon. Hindi pagkakamali ang nangyari sa atin. Tumiimbagang naman siya. Paano nga ba magiging pagkakamali ang isang bagay na sinadya naman nga talaga niya mangyari? Bakit ba kasi hindi ka lasing? Akala ko ba lasing ka? Akala ko nakainom ka ng gamot na nagpapainit ng katawan. Pagsumbat naman ito sa kanya. Ang akala mo, wala na naman akong maalala. Hindi ako lasing. Nakainom lang ako. Hindi mo iyon nainom? Umiling-iling naman siya rito. Bakit kung umarte ka parang nakainom ka ng gamot? So, you would stay and take care of me? Matapat niyang sagot dito. Have you known I was drugged and drunk? Would you still have stayed by my side last night? I doubt it. Namagitan ang mahabang katahimikan nang hindi na naman umimik si Liana. Tapos ay biglang malakas na bumukas ang pintuan. Napasinghap naman si Liana. Nagulat naman siya nang pumasok si Dylan. May kasama itong mga lalaking sa tingin niya ay tauhan ng senador. Madilim na madilim ang mukha ng binata at nangangalit ang mga ngipin nito. Walang salitang hinablot nito ang kamay ng kakambal at hinila ito papalabas. Saan mo dadalhin si Liana? Bitawan mo ang asawa ko. Pinigilan niya ang kamay nito at dihamak na mas malakas siya kaysa kay Dylan. Kaso lang ay hinawakan siya sa magkabilang braso ng mga kasama nitong kalalakihan. Marasi ang nilingon ni Dylan at isang malakas na bigwas ang pinatama nito sa mukha niya. Imposible niyang mailagan iyon dahil nakahawak sa kanya ang dalawang lalaki. Napatili naman si Liana sa nagulat sa ginawa ng kakambal nito. Tarantado ka! Gagawin mo talaga ang lahat para lang makuha ulit si Liana? Makinig ka sa akin. Hinding-hindi kami papayag na bumalik sa iyo si Liana. Bulyaw nito sa kanya. Pagkatapos mo saktan ang kakambal ko? Pagkatapos mo siyang paiyakin? Ano? Babawiin mo na lang siya bigla? Sa tingin mo, madali lang na gawin iyon? Binitawan mo na siya. Tapos pupulutin mo ulit? Bakit? Nagsisisi ka? At wala akong pakialam kung nagsisi ka. Sinaktan mo si Liana. Iyon lang iyon. Halos kalad ka rin ni Dylan ang kakambal nito sa pasilyo. Sa laki at bilis ng mga hakbang nito. Humabol siya sa mga ito sa kabila ng pilit na pagharang sa kanya ng mga tauhan nito. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang asawa ko. Magkakaanak na kami. Malakas na sigaw niya rito. Huminto sa paghakbang naman si Dylan. Nanigas ang likod nito at nang lumingon sa kanya ay naroroon ang matatalas na kislap sa mga mata nito. Napamura ito. Pinwara sa ka ba niya? Pinilit ba niyang may mangyari sa inyo? Ipapakulong natin ang lalaking yan. Hindi dapat iyan naglalapit sa iyo. Hindi pa pala sapat ang restraining order. Makikita ng lalaking yan kung sinong pamilya ang kinakalaban niya. Mula sa mga mata ni Liana ay lumipat ang tingin ni Dylan sa korba ng leeg nito. Lalo nang hindi maipinta ang mukha ng binata. Nang makita nito ang mga pulang markang iniwan niya sa leeg ni Liana. Sinapo nito ang lieg ng kakambal at marahas na hinawi pagilid ang buhok nito upang matitigang mabuti ang mga pulang marka. Marahas itong napamura. Dylan! Nanginginig na humawak si Liana sa braso ng kakambal. Hindi ako piniwersa ni Christian. Pumalatak naman si Dylan. Sinibat siya nito ng matalim na tingin. Kung mabuntis man si Liana, asahan mong hinding-hindi ka makakalapit sa anak niya. You can do that. Dumagungdong ang boses niya. Umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang ulo. Of course we can. Halos talunin niya ang distansyang nakapagitan sa kanila ni Dylan. Kumakalam ang kamao niya at gusto niyang bugbugin ito.
Kinuwelyuhan niya si Dylan na halos ikapunit ng tela ng damit nito. Hinatak naman siya papalayo ng mga tauhan ng senador. Subalit malakas niya lang na itinulak ang mga ito. Hindi rin naman siya basta-basta. Kahit iharap siya sa 5 tao, ay kaya niyang lumaban. Magsasampa kami ng kaso. Sigaw naman ni Dylan. Ipapakulong mo ako? Ipapakulong mo ako? Sige, ipakulong mo ako. Hindi ako natatakot. Pero huwag mo lang ilalayo sa akin ang asawa ko. Hinawakan niya ang kabilang kamay ni Liana. Napamura naman ito. Huwag mong hahawakan ang kakambal ko. Bago pa sila magpang-abot ulit ay pumagitna na si Liana. Tama na. Christian, please. Pabayaan mo na muna akong sumama kay Dylan. Tumitig siya sa mga mata ni Liana. Nagsusumamo siya. Liana, kailangan kong harapin din muna ang pamilya ko. Pakiusap nito sa kanya. Humahapdi ang dibdib niya nang unti-unti na niyang niluluwagan ang pagkakakapit sa kamay nito hanggang tuluyan na niya itong bitawan. Nagmura naman si Dylan at nagpatuloy na ito sa paghakbang. Palayo kasama ang kakambal nito. Kahit binitawan niya si Liana, ay naroroon pa rin ang udyok na habulin pa ito. Subalit, hinarang ulit siya ng mga tauhan ng senador. Ayaw naming saktan ka, Mr. William. Kaya pakiusap. Huwag ka na magmatigas. Bumalik ka na sa silid mo. Pabayaan mo na lang na makaalis si na Sir Dylan at Miss Liana. Hindi na nga siya umalma pa. Hindi dahil sa sinabi ng mga tauhan ng senador, kundi dahil nakiusap sa kanya si Liana. Isang desisyon ang nabuo sa utak niya. Bumalik siya sa loob ng kanyang hotel room at matagal na pinagmamasdan ang kama kung saan magkatabi lang sila kanina ni Liana. Hindi siya papayag na mawala sa kanya ang asawa niya. Tama si Dylan. Talagang gagawin niya ang lahat. Kahit ang bagay na isinusumpa niyang hinding-hindi niya gagawin. Inabot niya ang cellphone at tiningnan ang pangalan na ni sa panaginip ay hindi niya naisip na lalapitan ito. Tumigas ang linya ng panga niya at napakuyom ang kanyang mga kamao. Napabugas siya ng hangin. Bahala na. Para kay Liana. Handa siyang gawin at isakripisyo ang lahat. He pressed the name of his contact list. The name of the person he despised the most in the world. Nagring ang kabilang linya at sinagot ng taong iyon ang tawag niya. Muli siya napabuntong hininga. Kinukontrol ang panunuot ng tensyon sa lahat ng himaymay ng katawan niya. Pa, handa na akong maging Anderson. Pigil na pigil ni Christian ang pagtigas ng panga niya. Subalit kusa iyong nagtutumiim habang nakaupo siya sa loob ng opisina ng ama niya. Pinapunta siya nito sa Anderson Corporation. Isa iyon sa mga higanting korporasyon sa bansa at kilala rin sa buong mundo. Imperyo iyon ng kanyang ama. At kahit saang sulok siya tumingin, ay nakikita niya ang marka ng kapangyarihan at impluwensya nitong nakaukit sa lahat ng haligi na matayog na gusaling iyon. Mula ulo hanggang paa ay puro mamahalin ang suot nito. The strong business suit, the leather shoes, the expensive watch, and even his cufflinks. Colton Anderson, ang kanyang ama. Ang hari ng imperyong kinaroroonan niya ngayon. Sumumpa siyang hinding-hindi siya lalapit dito. Hinding-hindi siya manlilimos ng tulong nito. Pero heto siya ngayon at nasa harapan nito. Bagaman puno ng tensyon ang hangin sa loob ng malapad nitong opisina, ay wala ni isa sa kanila ang nagbabawi ng tingin mula sa matiim na pagtatagis ng kanilang mga mata. Katulad pa rin ang pagkakaalala niya rito dati, kahit minsan ay hindi niya naramdamang naging ama ito sa kanya. Ang sabi nito ay anak siya ng katiwala ng propiedad nito sa Amerika
na napamahal dito kaya kinupkop nito. Bakit hindi nito sabihin ang totoo sa mga tao? Na anak siya nito sa naging babae nito. Na siya ang bunga sa panluloko nito sa lehitimo at legal nitong asawa. He was a liar, a deceiver. He was evil, the devil himself. Wala siyang hindi gagawin para kay Liana. Sa Liana ang buhay niya. Kapag nawala ito sa kanya, wala nang saysay ang buhay niya. Sinabi pa man din niya sa asawa noon na huwag nitong sasayangin ang buhay nito dati ay sa kanya lang umiikot. Ano siya ngayon? Parang dito na umiikot ang lahat-lahat sa kanya ngayon. Mahal niya si Liana. Mahal na mahal niya ito. Hindi ko akalaing darating ang araw na kusa kang lalapit sa akin at kakailanganin mo ang tulong ko. Wika nito sa kanya. Formal ang bukas ng mukha nito. Pero may maliit na ngiti ang naglalaro sa sulok ng mga labi nito. Ako man ay nagulat din. Sagot naman niya rito. Nagpakawala ito ng mababang tawa. You hate me so much, don't you? I think I made it quite obvious from the very beginning. Tumango naman ito sa kanya. Parehong-pareho kayo ng kapatid mong si Clark. Pa, magiging tapat ako sa iyo. Ni minsan hindi ka naging mabuting ama sa amin ni Clark. Alam ko. Sagot naman ito sa kanya. Bahagyang nagtawa pero para lapitan mo ako sa kabila ng negatibong emosyong nararamdaman mo. Para sa akin ay huhulaan ko. Para sa babae ano? Mabuti na lang at hindi kayo nagmana sa akin ng kapatid mo. Ako na may salawahang puso. Hinahangaan ko ang pagiging tapat ng puso niyo ni Clark. Si Clark ay iisang babae lang ang minamahal. Ikaw din. Iisang babae lang ang iniibig at kinababaliwan mo. At natutuwa ako sa pagiging loyal ninyo ni Clark. Because loyal was one of the thing I never had before. Kaya ko nga nasaktan ang mama ni Clark. At kaya ko rin nasaktan ang mama mo. Nagulat siya. Hindi niya akalaing matutumbo kaagad nito ang dahilan ng paglapit niya rito. Huwag ka na magulat. Alam na alam ko ang nangyayari sa inyo. Lahat para sa babae. Para kay Liana. Tama ba ako? You're afraid to lose her. And you haven't been acted like your usual composed self since the annulment was granted. You'd been acting out of your character. Para kang asong nauulol, Christian. Buntot ka ng buntot sa dati mong asawa. At hindi ka mapakali. Huminga siya ng malalim at pinatigas ang leeg. Matapang na sinalubong ang mga titig ng ama. Tama ka pa. Babae ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon sa harapan mo. Pero hindi bastang-bastang babae. Asawa ko siya. Mahal ko siya. Siya lang pala ang babaeng minamahal ko. At siya lang ang babaeng mamahalin ko. Matagal siyang pinagmasdan ni Colton Anderson. Inaarok ang lalim ng mga salitang namutawi sa kanyang bibig. Pa, nakahanda akong gawin lahat para sa kanya. Anong gusto mong mangyari ngayon? Gusto kong masigurong muli kong maaangkin ng buong buo ang aking asawa. Gusto kong bumalik siya sa akin. Pero, ayaw sa'yo ng pamilya Salvacion, tama ba ako? Gumalaw naman ang lalamunan niya. Pinaimbestigahan ba siya nito? Mukhang kahit na hindi niya sabihin, ay alam nito ang mga nangyayari ngayon sa buhay niya. Bakit parang nagtataka ka pa? Anak ko kayo ni Clark. Alam ko kung ano ang nangyayari sa mga buhay ninyo. Oo. Madali lang para ritong gawin iyon. Isang pitik, isang kumpas lang ng mga kamay nito ay kaya na nitong makalap ang impormasyong gusto nito. Tama ka pa.
tutol ang pamilya ni Liana na magkabalikan kami. At nandito ako dahil kailangan ko ang tulong mo. Gusto kong gamitin ang kapangyarihan at impluwensya ng pangalan mo. Ang apelyidong itinago mo sa publiko ay handa ka nang ipagsigawan ngayon? Tumiimbagang naman siya. Lahat gagawin ko, kahit na ang lumuhod pa ngayon sa harapan mo. Gusto ko ang nakikita kong determinasyon sa mga mata mo, Christian. Sige, pumapayag ako. Gamitin mo ang apelyidong Anderson. Gamitin mo lahat. Koneksyon, kapangyarihan, pera. Ang tanong, maluwag mo bang tatanggapin ang magiging kapalit ng pagtulong ko sa'yo? Maluwag mo bang tatanggapin ang magiging kapalit ng paggamit mo sa apelyidong Anderson? Inaasahan ko na may hihilingin kang kapalit sa paglapit kong ito sa'yo. At naihanda ko na po ang sarili ko. Kumurba ang humahangang ngiti sa mukha ng matanda. Tumingin ito sa kanya. Bukas ng gabi, sa bahay ng mga Bernard, may gaganaping selebrasyon para sa kaarawan ni Senyora Bernard. Dadalo sa pagtitipong iyon ang buong pamilya Salvacion. Alam kong alam mo na siguradong si Attorney Bernard ang napipisil ni Senador Salvacion para sa anak niya. Gusto mo bang papuntahin ko ron ang mga tauhan ko? Natigilan naman siya sa sinabi nito. Makakasama na naman ang aroganting abogadong iyon sa Liana. At kasama pa ang buong pamilya nito. Paano mo nalaman ang tungkol sa pagtitipong iyon pa? I have eyes and ears everywhere, iho. Tanging sabi lang nito sa kanya. Ako na muna ang bahala pa. Sure, unless you asked me to move. I'll just be watching from the side. Pero tuloy ang gagawin nating pagsasabi sa publiko tungkol sa pagiging Anderson mo. Yes, that's correct. Okay. Nag-uusap pa sila ng kanyang ama at may mga iilang bagay pa silang tinatalakay bago siya tumayo na para magpaalam dito. Nasa pinto na siya at pipihitin na lang niya ang seradora nang bigla uling magsalita ang matanda sa kanya. Minahal ko rin ang mama mo, Christian. Nanigas naman ang likod niya sa narinig. Hindi na maririnig ng mama iyan. Kaya hindi mo na kailangang sabihin pa. Hindi ko sinasabi ito para marinig ng mama mo. Sinasabi ko ito para marinig at malaman mo. Humugot siya ng matalim na paghinga. Bumilis ang pagpintig ng puso niya. Aalis na ako pa. Iyon lang ang sinabi niya at tuluyan ng binuksan ang pintuan. Minahal din ito ang mama niya. Napailing siya. Pero sapat na iyon. Sapat na iyon sa kanya.